Hindi isa, dalawa o tatlo, kundi 16 at inaasahang dadami pa ang kasong inuugnay sa kanya. Kaya naman binansagan siyang serial maniac at serial rapist ng Pampanga. Ilang beses na din siyang naaresto, nakulong ng 1 hanggang 2 taon at muli ding nakakalaya. Paglabas sa kulungan na hindi ito nagbago at muling inulit ang kanyang ginawa. Dahil sa takot at pangamba, marami sa kanyang mga naging biktima ang piniling manahimik, subalit nagkamali siya sa kanyang huling naging biktima. Ang isang content creator at vlogger na si Bebs Navarro lang pala ang magiging katapusan ng kanyang kasamaan. Balik kulungan ng suspect na nang molestya umano sa ilang babae, kabilang po ang isang menor de edad. Ayon sa pulisya, sangkot ang suspect sa 15 kaso ng robbery, pagnanakaw at pangmomolestya. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. June 28, 2026 sa isang video ay emosyonal na binahagi ng social media influencer at vlogger na si Bebs Navarro, ang isa sa mga karanasang hindi niya makakalimutan. Ayon sa kanya, June 27, 2026 ng tanghali. Hapon, mga 12:40, 12:45 ng tanghali. Kidnap ako, na-hold up ako, and muntik pa din akong ma-rape. Ang nangyari kasi, sa harap ako ng Kowa Hotel, tabi ng Tom and Tom's, tapos ako ng sasakyan ko. Pagkabukas ko, may lalaking lumapit sa akin sa likod ko. Tapos tinutukan niya ako ng baril. Napasok niya ako. Sabi niya, huwag kasi sigaw, pulis ako. Pumasok ka. Pinapasok niya ako sa loob ng sasakyan. Tapos sabi niya sa akin, doon ka sa passenger seat, sa baba. Pinaupo niya ako sa baba. Pinaluko niya ako. Habang nakatutok sa akin yung baril. Sabi niya, magkaangat yung mukha lang dyan. Pinaandar niya yung sasakyan. Pinaandar niya. Karating kami, hindi ko alam kung saan. Bakanting lote. Park niya doon yung sasakyan ko. Nagmamakawa ko sa kanya. Tapos natanong niya, may pera ka. Kinalkal niya yung bag ko. Tapos, kinuha niya yung cellphone ko. Pinatay niya yung cellphone ko. And then, kinuha niya yung pera ko. Yung unang nakuha niya sa isang bag, yung small bag ko, is 3K. Sabi niya, pera ka, ang sabi ko, wala na. Tapos, kinalkal niya yung malaki kong bag. Pagkakalkal niya doon, may nakita pa siyang pera. Tapos, may small wallet kasi ako doon. Meron pang pera, siguro mga nasa 10K. Kinuha niya, nagalit siya, sinungaling ka, may pera ka pa dito. Tapos, hinahanapan niya ako ng alahas. May alahas ka. Sabi ko, wala. Wala akong alahas, kuya. Tapos, ayun, kinuha niya yung pera. Binulsan niya yung cellphone ko, yung pera. Tapos, sabi niya gano'n, hindi kita anuhin. Basta sumunod ka lang sa akin. Sabi niya, magubad ka. Pinagubad na ako sa loob. Pero ando doon pa din ako sa baba. Sa baba ng passenger seat. Pinapayo ko niya ako, huwag kang angat. Pero tinatry kong lumingon. Walang tao, nasa bakanting lote. Sabi niya, hindi na daw makontak yung kasamahan niya. Ando doon daw yung cellphone niya sa kasama niya. And then bumalik. Binalik niya ulit, malapit sa pinagkuha niya sa akin, malapit sa Tom and Tom's. Pinark niya parang malapit sa likod ng Blue Moon. Pinark niya ulit yung sasakyan doon. Sabi niya, huwag kang gagawa ng kahit ano, huwag kang sisigaw. Yung buhok lang dyan sa baba. Tapos, kinuha niya yung tali sa bag ko. Tinali niya ako doon sa kambyo ng sasakyan ko. Tinali niya ako na may pet gamit yung parang ribbon ko na LB sa bag.
Tinali niya, imigpit yung kamay ko dun sa cambio, pati yung bra ko, ginamit niya pantali. Tapos yung mata ko, piniringan niya ng damit ko, yung mukha ko. Tapos, sabi niya, dyan ka lang. Punta ko lang yung kasama ko, sabi niya. Tapos, lumabas siya. Ano man ang dumadaan pa. Tapos, maya-maya, nakita ko siya pabalik. Nakita ko siya, dumaan siya, nakamotor na siya, nakapula siya. Nagpalit siya ng damit. Nung una kasi naka-camouflage siya na long sleeve. Tapos, nakita ko sa kanya, nakapula na siya. Tapos, nakamotor siya. Dumaan siya doon. Tapos, maya-maya bumalik siya. Bumalik siya sa akin. Tapos bumaba ulit ako dun sa baba ng passenger seat sa ilalim. Tapos nagalit siya kasi nakita niya nakaangat na yung... Ang sabi niya sabi niya, ang kulit mo. Sabi niya sa akin, pinutukan niya ulit ang kulit mo. Sabi niya ganun. Sabi ko sa'yo, ang kulit dyan ka lang. Tapos pinilit niya ulit ibalik yung piring sa mata ko. Tapos maya-maya sabi niya, dyan ka lang, babalik ako. Masulit siya. Tapos lumabas siya. Inangat ko ulit yung nakapiring sa ulo ko. Tapos umangat ako. Tapos may nakita kong padaan na dalawang babae may kasamang Koreano. Tapos may isa pang babaeng matanda. Pag ganun sila magkasama, tinry ko inopen yung pinto gamit yung bako. Tapos nung pagka-open ko ng pinto, nagsigaw ako, tulong. Tapos nung tinitignan ako ng mga tao, hindi sila lumapit. Tapos, please, tulungan niyo pa. Tapos lumapit yung Koreano. Tapos baba. Tapos nakita nila nakatali ako. Yung Koreano, naghanap siya ng gunting para matanggal yung tali sa kamay ko. Tapos mabay siya tinatanggal na nila. Tapos yung nagbabad yung rhino para lang matanggal ako ng tabi. Dahil sa nangyari kay Vebs, ay agad siyang nag-report sa mga pulis. Ayon sa kanya, ay malinaw na natatandaan niya ang mukha ng lalaki na umatake sa kanya. Nauna na niyang inilarawan na maitim, bilugan ng mga mata, makakapalang kilay, matangkad, may mga tato at tinatayang nasa 30 to 40 years old na ang edad. Pinakita nila sa kanya ang larawan ng mga tao sa kanilang MacBook na may record. At malaki naman ang naitulong nito dahil mula sa nasabing MacBook ay itinuro ng biktima ang isang lalaki. Ang lalaki ay ang dating ex-convict na si William Miria Core. Sa kanyang record ay nalaman nila na ilang beses na din itong naglabas-pasok sa kulungan dahil sa kasong pagnanakaw, pambabastos at iba pa. Tumatagal lang ito ng 1 hanggang 2 taon sa kulungan at muli ding nakakalaya. Nga, naitanong mo yan kasi marami rin nagtatanong din. I've been reading the comments. Kasi ganito, nakasuhan siya, nakulong, yung kaso niya is say 1 year lang siya, good behavior perhaps o kung ano man. Pag nakawala siya, gawa na naman ng krimen, makukulong na naman. Nasa-serve naman niya, nasa-serve na yung sentence niya. I talked to him yesterday, ang sinabi niya is inaamin na lang daw, inaamin niya para na bumababa daw yung sentence. So naging cycle niya yon. Naging cycle niya yon, pagkatapos makulong, let's say 1 year or 2 years, gagawa na naman ng krimen, makukulong. Yung huli niyang pinakamatagal is 7 years. Pagkalabas niya, ganun na naman ang gagawin niya. So makukulong, meron din siyang inamin na nag-jump bail siya dun sa isang kaso. Dahil dito ay agad na ikinasa ng Police Regional Office 3 ang isang malawakang hot pursuit operation. Nang lumabas ang balita tungkol sa nangyari kay Vebs, ay ilan pang mga kababaihan ang lumutang. Tulad ni Navarro ay inireport nila na maging sila ay biktima din ng suspect. Ayon sa isang estudyante sa kanyang salaysay March 2026, habang naglalakad siya papunta sa school, ay dinukot siya ng suspect at tulad ng iba ay binaboy siya ng suspect bago siya iniwan. Sa takot ay hindi ito nagsumbong sa nangyari sa kanya. Isa pang biktima ang nagsalaysay na noong May 19, 2026 habang nagbabantay sa kanyang tindahan sa Barangay Panipuan, San Fernando City. Ganap na 3:00 ng hapon nang pumasok ang suspect at bumili ng tubig. Ang akala niya na isa lamang ordinaryong customer ay isa palang serial rapist. Hapon po noon ng 3 p.m. kakatapos lang po ng ulan. 3 beses ko po siya nakitang pabalik-balik sa tindahan ko po. Tapos po nung
Una po, tinanggal niya yung mask niya. Bumili po siya ng tubig, uminom po siya sa harap ko. Kaya po nakapanty ako na wala lang. Pero nung pangalawa po pumasok siya, nakamask na po siya. Tapos po naka-long sleeve na po siya. Nung naka-long sleeve na po siya, kinabahan na po ako kasi akala ko iba po. Kasi nung ano po, tumayo na po ako sa upuan, bigla niya pong binunot yung baril niya po sa dito niya po. Tapos nung ano po, bigla niya po pinatay yung mga ilaw. Tapos sinarado niya po yung mga kortina. Tapos po tinutukan niya po ako ng baril. That day po, May 19 po, nakadress po ako kasi ano po noon, umuulan po, talagang wala na po akong masuot ng damit kaya siguro nakadress po ako. Nung araw po na yon, bumili po siya ng kimchi sa akin. Sabi niya, tikman mo nga to, baka panis na. Alam ko panis to. Hindi man po ako nagtitinda ng panis, sabi ko. Tapos po nung ano niyan, may papasok po sana, nilak niya po yung pintuan po. Ay bibili po kasi highway po ako highway po ako. Nung ano po nun, nilak niya po yung pinapasok niya po sa ilalim ng lamesa. Inubad niya po yung damit ko, ginupit niya po, pinapunit-punit niya po. Tapos Sa paglitaw ng mga biktima ay mas lalo pang ang naging usap-usapan ng suspect hindi lamang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Naging laman ng mga balita at social media networks ang kanyang mga larawan. Naglabas ng pahayag ang Police Regional Office Region 3 ng 500,000 pesos na reward money sa kung sino ang makakapagturo at makakapagbigay ng impormasyon para maaresto ang suspect. Maging si Pampanga 1st District Congressman Carmelo Lazatin Jr. ay nag-offer din ng karagdagang 100,000. Kaya naman umabot sa 600,000 pesos ang bounty para sa pagkakaaresto kay William. Matapos na lumabas ang balita tungkol sa halagang nakapatong sa kanya, ay agad na nakatanggap ng tip ang PNP. At noong July 9, 2026 ng hapon, matapos na makatanggap ng tip sa kinaroroonan ng suspect, naaresto nila si William sa parking lot ng isang commercial establishment sa Barangay San Jose, San Fernando City, Pampanga. Inaresto nila si William Core sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Jesusa Maylin Suba ng Regional Trial Court Branch 49 sa Guagua, Pampanga, dated June 30, 2026. Nang maaresto ay inamin ni William Core ang kanyang ginawa. Personal din siyang itinuro ng mga biktima. Sa ngayon ay nasa pangangalaga ng mga pulis ng Pampanga ang suspect habang inihahanda na ang patong-patong na kasong isasampa laban sa kanya. Sa pagkakaaresto kay William Core ay tila naman nabunutan ng tinik ang mga dibdib ng mga residente ng Pampanga, lalo na nga ang mga kababaihan. Naglabas naman ng pahayag ang vlogger na si Navarro na kung sino man ang mga nabiktima ni William ay lumabas at matapang na harapin ng suspect. Sa ganitong paraan ay hindi lang nila makakamit ang hustisya sa nangyari sa kanila, kundi marami din silang maililigtas na mga kababaihan na maaaring maging biktima pa ng suspect kung muli itong makakalaya.